Hello po, greetings mga kababayan, no? Harinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Iba-iba po ating mga time zone, no? By the time siguro na mapanood po nyo ito, ay it could be a good morning, good afternoon, good evening, no? Anumang oras, no? Iba-iba po ating time zone, but whatever your time zone na you are in, I wish you all, no? Kayo ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapamakan. Alright, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is pong Legal Aid Public Service Program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Paalala lang po, ang ating pong pinag-usapan o napag-usapan na, ay huwag po niyong may turing sa legal opinion, bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung mayroon po kayong compelling issues, abay pinaka-the best na po, no? Ay magkonsulta po kayo sa inyong lawyer. Okay? Maraming salamat. And, okay, magpatuloy na tayo sa ating pong, sa ating episode, no? At bigyan natin ng daan, okay? Sa episode na ito. Alright? So, bago pala yun, pwede po makisuyo sa inyo, no? Ay, meron po kasi tayong pinopromote na libro, no? Ito po yung naisulat po ng inyong lingkod, no? And this could be very useful kung mayroon po kayong kopya po nito, no? Particularly, ito pong legal handbook, no? A daily companion for all. So that means kahit na hindi po kayo lawyer, pwede po kayong, you could make use of this book as your handy or ever ready, no? Reference materials, no? Ito pong legal handbook na ito, no? Ay daily companion for all, ay ito po'y extract ng mga batas na ating napag-usapan dito sa ating channel, at ito po may kinalaman, no, sa bawat aspeto, no, dynamics ng buhay po natin, no, from the time we were conceived, no, hanggang sa tayo nagkaroon ng pamilya, nag-aral tayo, nagkaroon pamilya, nagkaroon ng properties, no, at nagkaroon tayo ng trabaho, no, may mga legal issues tayo doon kinakaharap, magkaroon tayo ng titulo ng lupa, may issue doon, no, at sa employment din po natin, all these things. Basta lahat po ng aspeto, no, ng ating buhay ay more or less yung extract po nito ng batas na ito ay nandito po sa legal handbook nito. So this could be very useful kung meron po kayong kopya po nitong libro nito sa inyong bahay o sa inyong place of work. Okay? Mga hardbound books po ito lahat, no? And this could be a kumbaga worthwhile investment po sa inyo. Alright? So ito din pong meron din po tayong ito pong handbook on our Bill of Rights, no? Particularly sa issue ng arrest, no? Warrantless arrest, no? Kailan ba tayo pwedeng maaresto ng walang warrant, may warrant, at mahulughog ang mga properties po ng isang tao, no? At makumpiska, no? Or subject to search o kaya seizure pa, no? At saka meron din po tayong issue about kung kayo ay o sino man nahuli o inaresto ng autoridad, no? Under custodial investigation, ano bang karapatan ng isang tao na under custodial investigation at saka inquest proceedings po, no? This book could be very useful ready materials po sa inyo, okay? At meron din ditong yung siyempre may bago na po tayo because of the technology advances po ngayon, di ba? Yung ating po may mga cyber crimes na nagaganap, no? Using the electronic gadgets po natin, computer, laptops, at saka mga mobile phone po natin, no? Na sa isang krimen. Now, ang mga gadgets po nito, electronic gadgets po nito, could be subjected to a cyber warrant, no? For forensic examination, okay? So, kailangan din po ang cyber warrant po dyan. So, ito po mga napag-usapan natin ay pag meron kayong copy nitong librong ito, that could be very useful, no? Sa inyong as you ready reference materials. Of course, we have the labor laws, no? Sa mga HR practitioners po natin, ay very, this could be your
handy materials sa inyo, no, in dealing with in doing your job, particularly in matters of dealing with your employees, no, pagdating po sa security of tenure issues, no, regarding ano bang karapatan ng isang manggagawa, no, lalo na kung siya ay tatanggalin sa trabaho, natanggal sa trabaho, no, among others, okay? And then we have the corporate law, sa mga corporate practitioners po natin, no, law practitioners po natin, okay? Ito po ang corporate law, no, this is the annotation of the revised Corporation Code of the Philippines, okay? Annotated po ito, and this could be a useful already reference materials, no, sa ating practice po sa ating corporate law sa mga clients po natin, okay? Of course, sa mga panyeros-panyeras po natin, no, kung wala pa kayong copy ng CIPRA, okay, the Code of Professional Responsibilities and Accountabilities, may kumuhan po kayo, no? You can have a copy of this book sa Central Books, okay? The branches in Metro Manila as well as in Cebu and in Davao. Paki-screenshot po, no? And you can scan, no? Scan it, and so that you will be leading to the website po ng Central Books, and you can have more information about other publications, particularly itong mga libro na pinupromote po natin doon sa kanilang website. Okay? Maraming salamat. Okay? So, balik na tayo dito sa ating discussion. Thank you for your time. Okay? And ang ating pag-usapan pala, no, sa topic nito ay may kinalaman nito sa pinadala po sa atin ni Inger. Okay? Sabi ni Inger, sabi niya, pahingi daw po ng tulong kasi yung may 10,000 square meters daw ng lupa na pinamana ng lola sa tuhod ng papa nila at saka yung kanyang tiyahin niya. Good? Sa madaling sabi ay nagkaroon po ng ang property nito ay nakapangalan daw po, no, sa dalawa, yung kanyang papa at saka sa tita niya. Now, pareho nang namayapa ang kanyang papa at saka yung kanyang yung tita nila. So, siyempre, ipso facto, yung kanilang mga heirs nila bilang mga successors in interest ay siyempre pinagparti-parti na nila yung kanyang lupa. So, kung yung 10,000 square meters yon, okay, ay dapat ang sabi dito ay 5,000 square meters lang. Ngayon, nauna daw magpa-survey yung mga heirs nung tita nila, and naglagay na ng muhon, no? But it appears na nung nagpa-survey sila ay sa halip na tag 5,000 nga, no? Ay bakit daw ang natira sa kanila ay 4,000 square meters lang. So sabi dito. So ang tanong ngayon, pwede bang nilang mahabol yung 1,000 square meters, okay? And meron pa siyang pasingit dito na note po, sabi niya, ang kanya daw lula na nagpamana ay nag-execute ng affidavit of quitclaim or recognition of children of deceased exclusive right to a parcel of land. Okay. Now, we don't know kung ano bang implication nito, but kung ito lang kasi, no, ang ibig naman sabihin ng affidavit of quitclaim is that yung lumagdan nito ay sinasabi niya na wala na siyang habol doon sa property, oh. At saka kinikilala niya yung anak, no, na merong right din po doon sa lupa. Okay? Yun lang naman, but hindi natin malaman base rito kung ano bang relevance nito doon sa issue na ni-raise sa atin ni Inger, okay? But okay, to simplify things, okay, merong co-ownership na mana, okay? 1 hectares or equivalent of 10,000 square meters. Kung ito nga ang nangyari, dapat siyempre ay kalahati sila, equal sharing sila. Okay? Ngayon, it appears na nauna yung tagapagmana nung una, okay? Nagpa-survey, nagkaroon na ng muhon. So, when it's their turn to have the property surveyed, may kulang daw, naging 4,000 lang napunta sa kanila. So, pwede bang mahabol yung 1,000 square meters? Okay? Ang gagawin ninyo ay, well, kung hindi pa kayo nagpa-survey, magpa-survey din kayo.
Okay? Ngayon, if it appears na talagang nakulangan kayo ay ng isang 1,000 square meters, yes, you can still claim, no, na maibigay sa inyo yung balance na 1,000 square meters. But then, ano ba talaga ang pagbabasihan kung totoo ba talaga na 1 hectares ba yan o 10,000 square meters? Yung pinaka-basic nito, tingnan niyo yung titulo. Okay? Now, hindi maliwanag dito sa sulat sa atin na ito ba ay title property or tax declaration certificate lamang. Pero ang maliwanag kasi dito, sabi ay nakapangalan sa kanilang dalawa. In short, sa papa niya at saka sa tita niya. So, ano yung nakapangalan doon? Is it the title of the land or yung kasulatan lang? Okay? Or nasa tax declaration certificate lang. Okay? But whatever it is, para ka ma-resolve dyan ay mag-conduct kayo ng pagpasurvey kayo sa geodetic engineer, no? It could be a subdivision ng lot plan, no? Upang sa ganun ay maaaring nagkaroon na dahil nahati na no? Di pa nagkaroon na ng muhon. So nagkaroon na ng survey. So ganun para ma-validate niyo ang kanilang ginawang survey, magpa-relocation survey, verification at relocation survey din kayo upang sa ganun base rito ay malaman ninyo kung talagang nagkaroon ba talaga ng encroachment, magkano ba, ilan ba talaga yung lupa na dapat mapunta sa inyo o nawala sa inyo. Yes, pwede niyong gawin yan. No? And then pag napatunayan ninyo na doon sa relocation survey, nawalan nga kayo ng 1,000 square meters, then you have the right to demand na to reconvey yung 1,000 square meters na yan. Okay? At kung hindi kayo magkakasundo sa barangay, okay, well, wala na kayong choice kundi pumunta kayo sa korte upang sa ganun ay hingin niyo ang saklolo ng korte na matapos ang pagdinig at makapagbigay kayo ng ebidensya ay mai-award sa inyo, maibalik sa inyo ang nawawalang 1,000 square meters. Okay? So, yun po ang inyong gagawin. Okay? O sa mga kapapasok pa lang, no? At hindi pa nakapag-subscribe sa ating pong channel, pwede po makisuyo sa inyo, no? Especially sa mga viewers natin, no? Na hindi pa nakapag-subscribe. Could you please click po yung subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun ay mapalawig pa natin ang ating adhikain na ma-share po natin sa mga inyong kaibigan, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, no? Ang ating napag-usapan kasi maring sila din, no, ay may mapulot na mga kaalaman, no, particularly sa legal information natin o na ating pong ina-advokasya, no, na para mapalawig pa natin ang ating advokasya at sabi nga natin lagi, di ba, ay lamang na ang may alam sa batas. Okay? So paki-share po, no, paki-like po para mga videos, no. Please do me a favor, no, especially if you find this our video materials po natin, no, helpful po at saka matulungan po ninyo ang inyong lingkod na ma-hit po natin yung ating minimiti, yung ating tina-target na magkaroon tayo ng 1 million subscribers, hopefully, no, by the end of this year. Okay? So, maraming salamat sa inyong pagtangkilik, no? Of course, sa mga viewers po natin, regulars po natin mga viewers, no, subscribers, thank you very much, no, sa inyong pagtulong sa atin, no, sa pagpatuloy ninyo, walang sawang pagtangkilik sa ating channel. Maraming salamat and I hope to see you again, in the next video po natin. Maraming salamat and God bless.